May utos ang Panginoon ng bilangguan. Walang sinumang maaaring pumasok o lumabas sa itim na bilangguan ng walang pahintulot. Hari ng suntok, gusto mo bang mamatay? Anong klaseng Panginoon ng bilangguan yan? Ako si Tej, pinuno ng itim na samahan ng pagpatay. Hindi ako takot sa kanya. Ang pintuan ng itim na bilangguan ay dekorasyon lamang. Ang utos ng Panginoon ng bilangguan. Ang tunay na hindi dapat lapitan. Sinumang lumapit ay mamamatay. Panginoon ng bilangguan, may problema. Mga tauhan ni Tej ay pilit na pumapasok sa banal na bilangguan. Paalitas ang mga bilangguan espesyal. Naghahanap ng kamatayan. Gayon, pasukin ka o 2. Nakita mo na ba ang kasing laki ng palayok na kamao? HMP. Kapag tumapak ka ng isang hakbang, lahat ng miyembro ng itim na samahan ng pagpatay ay madadamay sa iyo. Hahaha, sakupin ang itim na bilangguan. Dito na ako maghahari sa hinahara. Hahaha. Teje, lumuhod ka sa harapan ko. Panginoon ng bilangguan. Sinabi ko na, sinumang lalabag sa aking patakaran ay mamamatay. Ang pagtataksil ng hari ng suntok ay karapat-dapat sa kamatayan. Ayaw mong mamatay? Umalis ka na. Panginoon ng bilangguan. Ikaw pa ang pinuno ng Blood Gang. Hindi mo kayang kontrolin ang isang underground boxing champion. At munti ka na niyang makapasok sa itim na bilangguan. Pumunta ka sa impyerno sa ilalim ng lupa at magdusa ng 7 araw. Kung may susunod, walang awa, papatayin kita. Impyerno sa ilalim ng lupa. Pagpasok doon ay halos kamatayan. Handog ko ang 10 bilyong dolyar. Patawarin mo ako ngayon, Panginoon ng bilangguan. Nag-aalok ka pa sa akin. Dagdagan ng 3 araw. Kung kulang ng 1 araw, dudurugin ko ang mga buto mo. Susundin ang utos ng Panginoon ng bilangguan. Sino ang namamahala rito? Ako. Sabihin Montag kay Yewuzian Na hindi niya ako karapat-dapat, si Yuling. Huwag kang mangarap, kahit anong pagsisikap ang gawin niya. Hindi niya makukuha ang kasunduan sa pag-asawa ng pamilya Yu. Ako si Yewushan. Ikaw sa Yewuzian, lalong hindi pwede. Oh, ang yabang mo naman. Ako si Yuling, General ng Dakilang Chia. Ang Yuling Army ay aking itinatag, at ikaw ay isang maliit na bantay bilangguan lamang. Hindi tayo pantay. Walang saysay ang pag-uusap. Ito ang kasunduan sa pag-asawa. Gusto mo akong pakasalan? Hindi mo ako karapat-dapat. Naglakbay ka pa para i-cancel ang kasal, para bang wala nang ibang magpapakasal sa akin. Ang yabang mo naman. Huwag kang magsalita ng matigas. Ito ang token ng pamilya Yu, ito na lang ang kompensasyon para sa iyo. Sa hinaharap, gamitin mo ito para magyabang. Para hindi masayang ang pagsipsip mo sa pamilya Yu. Umalis na tayo. Hindi ko inakala na ganito ang dalagang Yu. Buti na lang hindi ko sinunod ang payo ng pamilya na pakasalan ang babaeng ito. Punong bilangguan, masama ang nangyayari, si MS Jiang. Papatayin kita, babaeng walang hiya. Isang karangalan para sa'yo na mapangasawa si Young Master Liu. Kung hindi ka pupunta, mamamatay ang bata. Huwag mong gagalawin ang babaeng akin, si Ewuchan. Iutos kay Wuchang maghanda para sa pagdating bukas ng umaga. Ang punong bilangguan ay darating sa Zenhai. Opo. Ang pagbabalik ng punong bilangguan, magbabago ang langit ng Dacia. Papatayin kita, walang hiya. Ayaw ko mapakasal. Bakit mo ako ipinagkakaisa? Pamilya Liu. Sasabihin ko sa'yo, dapat kang pumunta sa pamilya Liu para magpakasal ngayon. At dapat mong alagaan ng mabuti si Young Master Liu. Kung hindi, mamamatay ang bata. Lola, hindi mo dapat gawin ito kay Yaw. Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin ang batang iyon. Hindi ka man lang nagpapasalamat na hindi ka hinamak ng pamilya Liu kahit may anak ka na. Mga tauhan, baliin ang mga kamay at paa ng batang iyon. Huwag ninyong galawin si Yaw. Ako na ang pupunta, okay na ba? Hindi ako malupit, pero ang buhay ng pamilya Jiang ay nasa palad ng pamilya Liu. Kung hindi ka namin ipadala sa pamilya Liu, malulugmok ang pamilya Jiang. Ngayon, sa gitna ng inyong abalang mga schedule, mga kilalang tao ng Zenhai ay narito para sa kasal ni Liu Ming, isang malaking karangalan. Congratulations! Dumating na ang nobya. Paumanhin sa pagpapahintay, Young Master Liu. Okay, Ling.
Okay Ling. Uy. Ang pinakamagandang babae sa Zhenhai. Talagang napakaganda. Bingi KBA, Batin Montag agat si Young Master Liu. Young Master Liu. Sa wakas, sumunod din ang pamilya Jiang. May silbi ka pa pala, matandang ito. Opo, Salamat sa papuri, Young Master Liu. Ha 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 ha. Talagang bagay na bagay ang dalawang ito, pero Ang pamilya Liu ay talagang mangya. Nakahanap ng napakagandang nobya, ang pamilya Jiang ay talagang umangat na sa lipunan. Pero, Hindi dapat maganap ang kasal na ito. Zino kang gago ka? Nagluluko ka sa akin, Liu She? Gusto mong mamatay? Ngayon ang araw ng kamatayan ni Liu Xiao, ako ang mag-aasikaso ng libing mo. Wu Qian. Oh, ikaw pala ang batang ito. Hinaharangan mo ang kasal ni Liu Xiao. Lumabas ka ngayon din. Yuru, huwag kang matakot, narito na ako. Akala ko sino, ama pala ng batang iyon. Hinayang ka naman, sinumpa mo pa ako, si Liu Xiao, Mgata. Patayin niyo siya. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang gagalaw, kung hindi, papatayin ko itong babae. Wu Qian, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Sabay tayong umalis? Nasa kanila si Yao Yao. Papatayin nila si Yao Yao. Umalis ka na. Hahaha, Ano? Kayong mga hayop. Ginamit mo ba si Yaw Yaw para takutin ako? hahaha, ano naman kung takutin kita? Tulad mo, ano ang magagawa mo sa akin? Hayop ka. Wu Qian, huwag. Umalis ka na. Hahaha, kaya mo ba akong patayin? Inimbita ko rin si Yuling na dakila, at si Wuchang na dakila, hindi ka nila patatawarin. Dumating na si Yuling na tagapangalaga ng Zhenhai City. Dumating na si Yu na tagapangalaga, tapos ka na. Tagapangalaga Yu, nandito ka rin sa wakas. Ano ang nangyayari? Itong si Wu Qian na baliw, gusto niyang agawin ang kasal. At papatayin pa si Liu na panganay. Si Wu Qian ang nang-agaw ng kasal. Ito ay usapin namin ng pamilya Liu, wala kang kinalaman dito. Wu Qian, mukhang hindi mo ako mapapakasalan kaya nagkakagulo ka rito. Nagkakalat ka rito. Nagmamalaki ka, sasabihin ko ulit sa'yo. Ang away namin ng pamilya Liu, huwag kang makialam. Hindi ako makikialam, ako ang tagapangalaga ng Zhenhai City. Lahat ng bagay sa Zhenhai City, ako ang bahala. Maliit na tagapangalaga, ang yabang mo naman. Ayaw mong sumunod, paparusahan ka. Paano nangyari ito? Tagapangalaga, itong si Wuchan na ito. Siya talaga si Wuchan. Sinaktan niya ako. Hindi kanya pinapansin. Tagapangalaga, pakiusap. Parusahan mo siya dito mismo. Ako ang tagapangalaga, hindi mo ako dapat turuan. Ano ito? Ayokong makipaglaban sa iyo, pero kung lalabanan mo pa ako, huwag mong sisihin kung hindi kita palalampasin. Kung wala akong kinalaman dito, hindi na ako makikialam. Kayo na ang bahala. Tagapangalaga, hindi mo ako pwedeng iwan. Kung mamatay ako, si Wuchang na dakila, tiyak na magagalit. Huwag kang mag-alala, hindi magagalit si Wochang. Si Wochang ay sumusunod sa Panginoon ng bilangguan. Ako ang Panginoon ng bilangguan. Liu Ming, ilabas mo ang anak ko. Kung hindi, maraming paraan ako para patayin ka. Huwag kang magyabang. Tingnan mo kung ano yun. Yaw yaw. Magyabang ka pa. Sige, magyabang ka pa. Anong sinabi mo kanina? May narinig akong nagsabi. Siya ang hari ng bilangguan, ha? Gustong mamatay. Sirain ang kanyang kamay. Yao Yao, pakiusap. Gawin mo sa akin ang anumang gusto mo. Yao Yao ay bata pa. Pakiusap, palayain mo si Yao Yao. Hahaha. Subukan mong paulit-ulitin na walang kwentang. To ang paggalaw sa akin. Ha? Hindi mo ba ako gustong saktan? Sige. Suntukin Montag. Gumamit ng bata bilang panakot, napakababa. Yao Yao. Pakiusap, gagawin ko ang anumang gusto mo. Huwag mo nang saktan si Yao Yao, pakiusap. Nakita Montag ya. Mas matalino pa ang babae kaysa sayo. Lumuhod ka sa harap ko. Ay, tinititigan Montag pa ako. Ayaw mo na ba ng mga mata ng iyong anak? Huwag. Wu Qian, tulungan mo si Yao Yao.
CJ. Luluhod ako. Ha ha ha, Zarap. Kanina, aling kamay ang ginamit mo para sakalin ako. Sirain mo na lang. Oy Liu Xiao, wala siyang kutsilyo. Paano niya sisirain? Walang kutsilyo, edi ikaf na bahala. Wushan, huwag. Ay, bakit? Hindi mo alam? Sige, turuan kita. Yaoyaw. Tumigil ka. Gagawin ko. Wushan. Hahaha, magi-up ang KPA ngayon. Parang aso ka na lang, lumuluhod sa harap ko at nagmamakaawa. Palayain si Yao Yao. Gusto mong palayain? Hindi pa sapa. Oy, magandang dilag, ngayon ay akin ka na, hindi ba? Mas magaling ako kaysa sa walang kwentang asawa mo. Ha, Ginawa na namin ang lahat, pwedeng palayain na ang anak ko. palayain ang anak mo. Sinong nagsabi? Oy, hindi ka o sinabi yan. Yao Yao. Ay, nakita mo ba, patay na. Yaoyaw. Liu Ming. Gusto mong mamatay? Pinatay mo ang anak ko, babawiin ko ang buhay mo. Maginong Wuchang, tuloy po kayo. Haha, Aray. anak ko. Aray. Tagapangalaga Yu, si Yu-chan sa harap mo. Pinatay ang anak ko. Pakiusap, ipaglaban mo ako. Una ninyong dinukot ang asawa at anak ni Wu-chan, Yi Wu-tion. Pagkatapos ay pinatay si Liu Ming, ganting parusa. Kahit ako ay tagapangalaga, wala akong magagawa. Sino ba talaga ang Yi Wu-chan na ito? Bakit napakalakas niya? Maginong Wu-chan. Tagapangalaga Yu. Maginong Wuchang, pakiusap, ipaglaban mo ang anak ko. Ibibigay ko ang lahat ng aking ari-arian. Yi Wu-tion, ipaglaban ako ni Maginong Wuchang. Mamamatay ka. Uli ang mga tauhan, patawarin mo po kami, amo ng bilangguan. Maginong Wuchang, ano ang ibig mong sabihin? Natagpuan na po ng inyong lingkod si Yao Yao, at nagpadala na ng mga dalubhasang manggagamot. Ngayon, pinapatawad kita. Umatay ng walang kasalanan. Sundin ang utos. Maginong Wuchang, kahabagan ninyo ako. Maginong Wuchang. Maginong Wu-chan, kahabagan ninyo ang aking hamak na buhay. Hindi na ako lalaban kay Yi Wu-chan. Hindi. Aray. Amo ng bilangguan, hindi mo ako pwedeng patayin. Si Yuru ang anak ko, kapag pinatay mo ako. Kapag nagising si Yuru, hindi kanya patatawarin. Kahabagan. Napakabait ni Yuro. Kung papatayin ko ang matandang ito, baka ay sige na. Hintayin na lang nating magising si Yuro, saka na pag-usapan. Yi Wu-tion, may lakas ka bang ipapatay ako ni Wuchang? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako si Yao Yao. Ang lalagyan ng dugong pupet, kapag namatay ako, mamamatay din siya. Totoo ba ang sinasabi niya? Aray. Wala akong kinalaman dito. Si Liu Ziwan. Siya ang kumuha kay Yao Yao. Upang mapasaya ang Six God Sect, kaya kinuha niya si Yao Yao. Para going dugong puppet. Aray, Sabihin mo, ano ang nangyari sa Six God Sect? gusto mong malaman? Lumuhod ka at makiusa sa akin. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Buksan ang kanyang bibig. Opo. Ah, Kung hindi siya magsasalita, ikaw ang magsasabi. Kung hindi ka magsasalita, mamamatay ka. Si Liu Ziwan ang nagsabi. Sinabi na espesyal ang dugo ni Yao Yao. Gusto niyang makipagtulungan sa akin. Patayin ka at pagkatapos. Going blood puppet si Yaya et ihandog sa Six God Sect. Mula noon, anuman ang gusto namin, makukuha namin. Six God Sect. Lahat ng ito ay ginawa ni Liu Ziwan. Nakipagtulungan na siya sa guardian ng Black Triangle. Si Zhao Shen, wala akong kinalaman dito. Katarantaduhan.
Paanong wala kang kinalaman? Totoo ang sinasabi ko. Nagkumpisal na. Ang leader ng Sith God Sect ay gustong mabuhay ng matagal. Kaya ginawa ang blood puppet technique para sipsipin ang enerhiya. Ang enerhiya ni Yao Yao ay malaking tulong sa kanya. Inilagay niya sa amin ang mga parasite. Ako ang host. Araw-araw na sinisipsip ang enerhiyang nabuo ni Yao Yao. Papatayin kita. Ako ang host ni Yao Yao. Kung papatayin mo ako, mamamatay din siya. Malubha ang sugat niya ngayon. Kung hindi mo siya gagamutin, hindi siya makakalabas ngayong gabi. Bilisan mo, tawagin ng doktor, iligtas ang anak ko. Opo. Para sa kapakanan ng anak ko, iiwanan ko muna ang buhay mong aso na ito ng ilang araw. Yi Wu Tian. Kung hindi ako makakaganti, hindi ako magiging tao. Hoy, may isang tao, ang kanyang enerhiya. Masangkop kay Yao Yao para gawing blood puppet. Gayunpaman, ang mga gamot na kailangan ay mahal at bihira. Sabihin mo lang ang kailangan, ako ang bahala sa mga gamot. 10,000 taong snow lingshi, 1,000 taong ginseng, at 500 taong banal na tubig ng heavenly pool. Lahat ay dapat eksakto. Napakahigpit sa taon, hindi pwedeng kulang o sobra. Ako ang bahala, magpagaling ka lang. Gagawin ko ang lahat. Prison Lord, ang Heavenly Pool Water ay nasa White Family in Black Triangle. Ito ay ipagbibili sa loob ng 3 araw. Mag-ayos ka agad, gusto kong umalis sa lalong madaling panahon. Wuxian, hintayin kita. Wochang, manatili ka. Alagaan mo si Yuru at Yao Yao. Sigish, ipapasundo kita ng mga kapatid natin sa Black Triangle. Yuru. Ingatan mo ang sarili mo. Hala, nabuking ang lokasyon ng Prison Lord. Pamilyar siguro kayo sa dalawang banal na bagay na ito. Yanwang Ling ni Prison Lord ng Silangan, kayang buhayin ang patay. At ang banal na tubig ng Tianchi na nakapagpapagaling ng butot laman. Tutu pala ang Tianchi Holy Water. Ang negosyo ng pamilya Bai, tumatanggap ng bayad para lumutas ng problema. Kung may kayang magbayad, walang hindi mahahanap ang pamilya Bai. Talagang hindi pa pahuli ang pamilya Bai, ikauna sa Black Triangle. Nahanap pa ang dalawang napakabihirang kayamanan. Sabi nila, ang may hawak ng Yanwang Ling, maaaring mag-order ng kasaysayan ng bilangguan na Wuchang, at magiging hari pa sa ilalim ng lupa. Huwag masyadong excited, Guard Zhao. Balita ko, determinado rin si Guard Yu sa Yanwang Ling. Tama. Ang paghawak ng Yanwang Ling ay katumbas ng kapangyarihang kontrolin ang Zenhai. Sinong ayaw maging hari sa lugar na ito? At ang kayamanan ng aming pamilyang Yu, naipon sa 100 taon. Hindi basta-basta may papantay. Hoy, Guardio! Mas mabuting sumuko ka na ngayon pa lang. Anong ipinagmamalaki mo? Mataba ang Yu, pero hindi naman pahuhuli ang Zhao. Hindi pa sigurado kung kanino mapupunta ang Yanwang Ling. Kung ipagpilitan ni Guard Zhao na makipagpaligsahan sa kayamanan, magsimula na tayo. Siege. Kung parehong gustong-gusto ito ng pinakamayamang Zhao at Yu, hindi na kailangang maghintay pa sa Black Triangle Auction. Mataas ang presyo, siya ang mananalo. Ngayon na. Ang alok ng pamilyang Yu, 500 milyon. Ieti, 500 milyon? Napakagarapal. Ako, 10 milyon. Nagbibingi-bingihan ba kayo? Yanwang Ling ito. 500, 10, hanggang bukas na ba kayo magtawaran? Wala akong oras para maglaro. Huling 1 minuto. Kung hindi ninyo maabot ang presyong gusto ko, umalis kayong lahat. 3 bilyon ang alok ng pamilyang Yu. 5 bilyon. Ayan, pamilyang Yu. Sandali lang, hihingi muna ako ng pondo sa pamilya. Ano? Wagner? Ate, Yanwang Ling yan. Kahit 50 bilyon, sulit ang 500 bilyon. Ano ba ang alam Montag? Peking Yanwang Ling ito. Ate, nakita mo na ang tunay na Yanwang Ling? Kahit hindi ko pa nakita, kwento ni Lolo. Walang hanggan ang kapangyarihan ng Yanwang Ling, at tanging Prison Lord lang ang kinikilala nito. Ang ordinaryong tao, kapag nahawakan, mamamatay o magkakapinsalaan. Yung Yanwang Ling na ito, kahit sino pwedeng umawak? Peking ga talaga yan. Bakit kanina mo pa siya kinakalaban? Huwag kalimutan, ang target natin ngayon ay ang banal na tubig ng Tianchi.
Gamit ang Peking Heights token, ubusin natin ang yaman ng Zhao family. Para mas malaki ang sansa nating manalo. Naghintay kayo na matagal, mga kasama. Si Zhao Zenshu ay may malaking yaman, ang Yu family ay atras na. Kaya ang heads token ay mapupunta na kay Zhao Zenshu. Ano, nahuli ka rin, di ba? Keong Yu family. Sa Haicheng ay isa kayong malakas, pero dito sa Black Triangle, mga maliit na tauhan lang kayo kumpara sa Zhao family ng Black Triangle. May kakayahan ba kayo? Huwag magmadali, may banal na tubig pa ng Tianqi. Baka mamaya lang, makikilala ni Zhao Zenshu, ang tunay na lakas ng Yu family. Ha ha ha. Hindi mo kayang maglabas ng 50 bilyon, tapos makikipag-agawan ka pa sa bote ng banal na tubig. Miss Bai, ang bote ng banal na tubig na ito. 50 bilyon pa rin ang ibibigay ko. Ibigay na lang sa akin. Ikaw pa ang kilalang tao sa Black Triangle. Nakalimutan mo pa ang patakaran ng Bai family. Kung sinabi kong sa iyo, Saka Montag lang makukuha. Tama ang sinabi ni Miss Bai. Naalala ko na. si Zhao Shen ay nag-alok ng 50 bilyon. May mas matas PABA? Siyempre, 60 bilyon ang alok ko. 70 bilyon. Zhao Zenshu, mas mabuti pang umuwi ka at tingnan mo. Kung kaya ng kayamanan ng Zhao family. Ang 70 bilyon, ang lakas ng Zhao family. Sa ngayon ay 50 bilyon lang ang kaya. Ang banal na tubig ng Tianqi. Mukhang hindi mo makukuha. Sandali, may heads token ako. Gagamitin ko ang pondo ng Underground City. Zhou Shen, huwag kang mag-aksaya ng lakas. Wala kang maibubunot kahit piso. Peking Heights token ang sayo. Oy, sino ka? Gusto mo bang mamatay? Zenhai Clan. Yiwu Chayan. Oo. Yung Bazura NG Clan pala. Dilat ang mga mata mo. Tingnan mo, ang lugar na ito, ang iyong mababang uri. Pwedeng pumasok dito? Nagpapatulong ako kay Miss Bai para maghanap ng kayamanan, hindi ba pwede? Ito ay lugar ng Bai family, hindi pa nagsalita si Miss Bai. Ano ka para mag-utos dito? Hoy, hinamak Montag ako? Gusto mong mamatay? Tigil. May lakas ng loob kang gumawa ng gulo sa Bai family, Zhao Shen. Hindi mo ba pinahahalagahan ang Bai family? Hoy, hintayin mo, paglabas mo ng pintuang ito. Babasagin ko ang mga buto mo. Ang banal na tubig ng Tianqi, kung walang magtataas. Mapupunta na kay Yujensu. Ha ha ha. Si Zhao ay hindi na makakapagtaas pa ng presyo. Paano makakapagtaas ng presyo ang isang basura mula sa isang naghihikahos na pamilya? Ganoon ba? Ngayong araw, ipapaalam ko sa inyo. Kung ano ang ibig sabihin ng may lalaking higit pa sa lalaki at may langit pa sa langit. Ako ay magbibigay ng 20 bilyon. Ano? 20 bilyon? Imposible. Hindi pa ako nakarinig ng isang pamilya na kaya maglabas ng 20 bilyon. Ang pamilyang Ye. Hindi ito lugar para magyabang. Kung hindi mo mapapatunayan ngayon Na may 20 bilyon ka, lalabas ka rito ng nakahiga. Lene. Malinaw ba kay Miss Bai? Kung may 20 bilyon ako o wala. Ang Underground City Supreme Black Card, para lamang sa mga taong may net worth na higit sa 100 bilyon. Ang Heavenly Pool Holy Water ay mapupunta kay MRE. Nakuha niya ang holy water. Huwag mag-alala, may pagkakataon pa. Iwu-chan, iniutos ko sa iyo sa ngalan ng King of Hell Order na ibigay mo sa akin ang Heavenly Pool Holy Water. Sinabi ko na sa'yo, Peke. Ang King of Hell order mo. Kayong lahat, nagtutulungan kayo para lokohin ako. Hindi ko sinabing totoo ang King of Hell Order. Ikaw ang tangang nagpapaniwala. Kung magkakagulo ka rito, babaliin ko ang mga binti mo at itatapon ka. Mga tauhan. Tandaan ninyo, hindi titigil ang pamilya Zhao. Mukhang hindi gaanong naghihikahos ang pamilya gaya ng inaakala ko. Yiwu-chan, sa palagay ko kailangan kong maglaan ng oras para makipag-usap sa iyo. Handa akong tanggapin ang pagdalaw ni Governor Yu anumang oras. Si Meng Po Bayanlin ay nagpapakita sa Prison Master. Ikaw ang insider na tinutukoy ni Wu Chang, hindi ba? Ipinaliwanag na ni Wu Chang ang lahat. At naniniwala ako na malalaman na rin ang kanyang ugnayan sa Six God Sect. Magaling. Ipagkatiwala mo muna sa akin ang Heavenly Pool Holy Water. Sisiguraduhin kong maibibigay ito ng personal kay Wu Chang. Bukod doon, ang flesh ginseng na hinahanap ni Wu Chang. May balita na ba? Natagpuan. Ang flesh ginseng ay kinolekta ng pamilya sa 100 taon na ang nakalipas. Ngayon, ito ay naging treasure ng kanilang pamilya. Treasure ng pamilya. Isang uri lang ng halamang gamot. May paraan ba para makuha ang flesh ginseng?
Mahigpit ang seguridad ng pamilya Zhao. Kung gusto nating makuha ang flesh ginseng, kailangan nating pumasok ng pwersahan at pilitin ang patriarch ng Zhao na ibigay ito. Masyadong marahas, ayaw ko niyan. Humanap ng paraan para makapasok ako sa pamilya Zhou. May plano ako. Sa loob ng 3 araw, magdaraos ng birthday celebration ang patriarch ng Zhao. Haliyahan ang mga tao, basta Kung gayon, kumuha ka ng isang imbitasyon para sa piging. Pupunta ako mismo para makilala ang matandang Zhou. Tigil. Ano, Commander Yu, gusto mo bang makipag-usap sa akin dito? Yu, anong pag-usapan ng ate ko at mo? Gusto mong umalis? Ilabas mo ang banal na tubig ng Chanchi. Nakakatawa. Binili ko ng tunay na pera ang banal na tubig ng Chanchi. Bakit ko ibibigay sa'yo? Ako. Kung hindi ka dumating at gumulo, sa akin na sana ang banal na tubig ng Chanchi. Ibigay mo, hahayaan kitang umalis. Ile, nagbabanta ka sa akin. Anon gayon kung babantaan kita? Hindi ka kilala ni Miss Pai. Pero kilala ka namin. Peking Black Cat yung kanina. DIBA? Sa totoo lang, dinaya mo lang kami. Para makuha ang banal na tubig ng Chanchi. Kaya ngayon, babawin namin ito. Tama lang yun. Sige, nasa akin ang banal na tubig ngayon. Kunin niyo kung kaya niyo. Ikaf. Aray. Sira na. Sira na. Gusto mo ring makipag-away sa akin, Commander Yu. Sayang, hindi mo ako kalaban. Hindi mo rin makukuha ang banal na tubig. Sabihin mo, ano ang kailangan mong gawin para ibigay ang banal na tubig? Gusto kong malaman, bakit mo gustong kunin ang banal na tubig? Para saan? Malubha ang sakit ng lolo ko. Kung hindi makuha ang banal na tubig ng Chanchi, hindi siya mabubuhay ng 1 buwan. Sige, dahil sa pagmamahal mo sa lolo mo, tutulungan kita. Pero kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Ano yun? Samahan mo ako sa birthday party ng pamilya Zhou. Ha ha ha. Ay. Yevutzian Yuling. May daan patungong langit, pero sa impyerno ka pumasok. Talagang lakas ng loob ninyong dalawa na pumunta dito. Birthday party ng pamilya Zhou, narito kami para batiin. Ano? Hindi ba kami welcome? Huwag kang magpanggap. Bigyan ko kayo ng 10 segundo. Alis kayo dito. O papaluin ko kayo at itatapon palabas. Oy. Si Yevutzian pala ito. Anong ginagawa mo dito? Kilala mo Montag Zia, Yang Master Gu? Hindi lang kilala. Bago magkaproblema ang pamilya nila. Ibinigay ng tatay niya ang lahat ng kayamanan nila para lang humingi ng tulong sa pamilya Gu. Para iligtas ang buhay ng walang kwentang ito. Tapos, Zuempre, tumulong kami dahil binayaran kami. Pagkatapos, ipinakulong namin siya para protektahan. Tingnan mo ngayon ang kapal na mukha niya. Para pumunta sa birthday party ng pamilya Zhao. Ha ha ha. Ah, isang asong inabandona pala. Yung 2 bilyon para sa banal na tubig, hindi kaya ninakaw sa pamilya Gu? Anong 2 bilyon? Saan kukuha ng ganyang kalaking pera ang isang walang kwenta? Iyak ninakaw sa pamilya Gu. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Ibalik natin siya sa kulungan, maging aso ulit siya. Sino ang may lakas ng loob? Yuling, pareho tayong tagapagbantay. Wala kang karapatang pigilan ako. Lalo na sa Zhao family tayo ngayon. Ano naman kang Zhao family? Kung magagalit ako, guguluhin ko ang buong Zhao family. Yuling, Ikaf, ay, takapakbanteyu. Pinoprotektahan mo ang isang walang kwenta. Baka masira ang reputasyon mo. Sa tingin ko, huwag ka na lang makialam sa bagay na ito. Gusto mo ulit akong itangka? Dapat tingnan niyong dalawa. Kung kaya ninyo. Ay, ang hiling ng yumaong ama mo. Natupad na ng pamilya Gu. Kahit kunin namin ang buhay mo ngayon, hindi pa rin masasabing taksil ang pamilya Gu. Ngayon din, ayusin ko ang 2 basura na ito. Huwag mong kalimutan ang layunin natin sa pagpunta rito. Layunin? Oh, Yiwutian. Gusto mong ihandog ang banal na tubig ng Chanchi para pasayahin ang matandang lalaki sa aming pamilya. Ano? Ang walang kwentang ito, may hawak na banal na tubig ng Chanchi. Oo, Yang Master Gu. Ninakaw niya ang 2 bilyon ng pamilya Gu. Paalang sa banal na tubig na ito. Dumating na si Inspector Liu ng Zhenhe. Matandang Liu. Ay, Inspector Liu. Ipinahayag na ng Sith God Set ang iyong appointment sa buong mundo. May nagkakagulo rito. Mangyaring pangasiwaan ni Inspector Liu. Siyempre, pangasiwaan ko ang hustisya. Itinalaga ka ni Lord Wuchang bilang tagapagbantay. Pero hindi mo sinunod ang utos ni Lord Wuchang. Sa halip ay humalik ka sa mga tao ng Sith God Sect. HMP, Wuchang? Mahigit 1 dekada nang walang balita kung buhay pa ang Prison Master. Ano ba ang halaga ng isang Wuchang? Hindi mo pa ba maintindihan? Ngayon, ang mundo ay nasa ilalim na ng Sith God Sect. Ang panahon ng Prison Master ay tapos na. Jushen, Ikaf.
Takapakbante yu. Ayokong maging kaaway mo, ayokong makipaglaban sa iyo. Ang layunin ko sa pagpunta rito ay isa lang, at iyon ay siya. Yi Wution. Ang mga walang kwenta sa Six God Sect, mga basura lang ba ang ipapadala? Yi Wuchan, pinatay mo ang anak ko. Ngayon. Sa ngalan ng Six God Sect, wawakasan kita. Tignan natin kung kaya mo. Sige, subukan natin gamit ang buhay mo. Yan lang ang kaya mong ipakita. Nakakahiya. Yi Wuxian, lalabanan kita. Liu Ziyuan. Kung titigil ka ngayon, maaari pa kitang patawarin. Yuling, determinado ka talaga. Nalabanan si Yi Wuchan at ang aming Liu Shenmen. Liu Ziyuan, para sa iyong sariling kapakanan. Sinadya mong pag-awayin ang Liu Shenmen at ang underground city ng Yushu. Anong parusa ang narapat sa iyo? Hoy, Yu Zhensu, mali ang sinasabi Montag. Ang Yushu ang namamahala sa underground city, at simula nang itatag ang Liu Shenmen. Sila ang namamahala sa hustisya sa buong mundo. Ninakaw ni Yi Wuchan ang pondo ng aming Gu family. Hiniling ko kay Police Inspector Liu na tulungan ako. Anong kasalanan ni Police Inspector Liu? Kaya kong patunayan na ninakaw talaga ni Yi Wuchan ang pera ng Gu family. Yi Wuxian, may sasabihin ka PABA? Sa mga walang kwentang tulad ninyo, wala talaga akong sasabihin. Yi Wuchan, hindi ako pwedeng mamatay. Kung mamatay ako, mamamatay din si Yao Yao. Umalis ka. Hintayin Montag ako. Zhoushen Zhou. Dahil gustong-gusto mo ang Liu Shenmen, bibigyan kita ng gusto mo. Ano ang gagawin Montag sa akin? Ano ang ginawa mo sa akin? Tinanggal ko ang iyong Zenki para kay Wochang. Hindi ka nakarapat dapat maging Zensho. Ako ay papatayin ka. Hintayin kita kahit kailan. Zhu Guangxiong, ang head ng pamilya. Hindi ka pa rin lalabas? Ang batang Ye, lumalakas na talaga ang loob mo. Kasalanan ng aming family na hindi namin napigilan ang walang kwenta. Salamat sa pag-aalala, Zhao Head, Yi Wution. Ibigay mo na agad ang Heavenly Pool Holy Water at palalayain kita. Basta ibigay mo lang ang Heavenly Pool Holy Water sa aming Zhao family. Hindi na namin papansinin ang mga kasalanan mo. Ni Gu She. Isang holy water lang ang meron at mukhang gusto ito. Pareho ni Guxiao at Zhu Head. Kanino ko ibibigay? Siyempre sa akin. Ang 20 bilyon mong ginastos para sa Holy Water. Ninakaw mo sa aming Gu family, Guxiao. Mali ka diyan. Nasa Black Triangle ito. Sa teritoryo ng aming Zhao family. Kailangang ibigay ni Yi Wuchan ang Holy Water sa aming Zhao family. Para maipagtanggol namin siya at makauwi ng buhay. Yi Wuchan, hindi mo talaga ibibigay ang holy water. Sa kanila, di ba? Batang Ye. Kung may utak ka, ibigay mo ang banal na tubig at iwanan kitang buhay. Yi Wuchan, ibigay mo sa akin ang banal na tubig. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi ka gagambalain ng pamilya Zhao, yung Master Gu. Nangangahas kang makipag-agawan sa akin ng banal na tubig, nagalit ako. Hindi mo kayang panagutan ang mga kahihinatnan nito. Hahaha. Ano bang sinasabi mo, Patriarch Zhou? Ang pera ay galing sa pamilya Gu. Ang banal na tubig ay pag-aari din ng pamilya Gu, kaya't akin lang ito. Ibinabalik ko lang ang pag-aari ng pamilya Gu. Ay naku, nakakatawa talaga. Hindi mo ba tinignan ang sarili mo sa salamin? Mukha ka bang may 2 bilyon? Ikaf, yang Master Gu, talagang desidido ka na. Makipag-away sa pamilya Zhao, hahaha. Huwag kang magalit, Patriarch Zhao. Magtulungan muna tayo. Ayusin muna natin si Yi Wuchan bago magdesisyon kung saan pupunta ang banal na tubig. Hihihi, Yi Wuchan. Nangangahas kang saktan ang anak ko ngayon. Kung hindi ka mawawalan ng laman, huwag kang umasang makakalabas sa pintuang ito. Kung gusto mong kunin ang banal na tubig, sabihin mo ng diretsyo, hindi kailangan ng mga magagandang dahilan. Gusto mong mamatay. Mukhang ang mga paraan ng pamilya Zhu ay ganyan lang pala. Ikaw ay isang hamak na tao na may kaunting kakayahan lang. Nangangahas kang insultuhin ang pamilya Zhao. Zhu Guangxiong. Anong klaseng hamak ka para magsalita ng ganyan sa aking amo? Ano ang sinasabi Montag? Huli na ang inyong lingkod, patawarin mo ako, aking Panginoon. Tumayo ka. Talaga nga, kayong dalawa ay nagtutulungan para linlangin kami. Tumahimik ka. Maari ko bang malaman kung ano ang katayuan ni Ginoong Ye
para yumuko ang pamilya Bai. Ang katayuan ng aking amo ay hindi mo basta-basta matatanong. Kung ang mayamang pamilya Bai mula sa Black Triangle ay narito na, hindi na ako mag-abala pa. Alis na ako. Palam Mun, Patriarch Ju, Palam, Palam. Young Master Gyu, sandali, pakisabi sa pamilya Gyu. Na ako si Yu Wuxian ay bumalik na. Ang mga bagay na hindi pag-aari ng pamilya Gyu, kukunin ko lahat. Salamat sa tulong mo, Yu Zhenxiu, sa pagbabantay ng pinto. Ang susunod kong gagawin. Ayokong may makagambala. Siege. Anong pakay mo dito? Binibining Bai? Una, nagkagulo si Zhao Shen sa aming pamilya Bai. Pangalawa, ininsulto niya ang aking amo, kaya't narito ako. Ginoong Yi, ito lang ang nag-isang anak ng pamilya Zhao. Maging mabait ka sana, patawarin mo ang aking anak. Kung gusto mong iligtas ang nag-iisang supling ng pamilya Zhou, kailangan mong magbigay ng bagay na may parehong halaga bilang kapalit. Ito, ang aming pamilya Zhao ay nasa gitna ng Black Triangle, sa gusali ng kumpanya. Kunin mo na lahat. Gawin mo na. AMA, tulong Montag ako. Tulong Montag ako. Yi Wu Tian. Ang gusali ng kumpanya ay nagkakahalaga ng 5 bilyon. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Ah, kaya pala ang nag-iisang anak ng pamilya Zhu ay nagkakahalaga lang ng 50 bilyon. Ama, mayroon pa tayong isang. Millennium Meat Ginseng, ibigay mo sa kanya. Mas may sense talaga si Zhu. Kaya pala gusto mo ang Millennium Meat Ginseng ng aming pamilya Zhao. Ibibigay ko na, paano ko napalaki? Ang isang walang kwentang tao na tulad mo. Bumalik ka na at kunin ang Millennium Meat Ginseng. Ang lamon. Narinig ng 5 tigers at 8 god kings na darating ka. Naghanda na sila ng piging para sa iyo. Ano? Bakit biglang nagkasakit ang lolo ko? Yi Wuxian. Ang lolo K.O. Usapang piging mamaya na may importante akong gagawin. Tandaan, ang Black Triangle ay hindi dapat mapunta sa mga kamay ng 6 God Disciples. Opo. Yuling, ihanda ang helicopter. Babalik tayo sa Zenhai. Para iligtas ang lolo mo. Doktor, nasaan ang mga doktor? Tulungan niyo siya. Kumusta na ang lolo? Ate, malapit nang mawala ang lolo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magiging okay ang lolo. Ginong Yi. Sinabi mo na maliligtas mo ang lolo. Huwag kang mag-alala, binibining Yu, nasa akin ito, hindi mamamatay ang lolo. Ang lolo ay may reverse flow ng internal energy, kailangan ko munang ayusin ang energy sa kanyang katawan. Sandali ate, dahil lang es azalita ni Yevutzian. Ipapanganib mo ang buhay ng lolo? Paano kung lason ang ibibigay niya sa lolo? Naniniwala ako kay Ginoong Yi, kaya niyang gamutin ang lolo. Yi Wuxian. Huwag emaw akang bigwin. Lolo. Yevutzian, pinapatay Montag ang lolo K.O. Kung may mangyari sa lolo ko, papatayin kita. Bakit ganito? May iba pa bang problema sa katawan ng lolo? May iba pang kondisyon. Itim na dugo. Yevutzian, nilason Montag ang lolo K.O. Ete, patayin mo siya. Yi Wuxian. Niloko Montag ako. Ang lolo niyo, hindi lang simpleng reverse flow ng energy ang problema. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng magaling na doktor para sa kanya. Pumunta ka agad sa second floor ng Annie Hospital, private ward. Yuwuchan, huwag mo nang lokohin ang ate ko. Ate, huwag mo nang pagkatiwalaan yan. May masamang balak yan. Puntahan agad si Professor Zhao Chuncheng para gamutin si lolo. Siege. Hala, Professor Zhao, bilisan Montag. Professor Zhao, napakagaling mo manggamot. Ikaw lang ang makakapagligtas sa lolo ko. May iba pa akong pasyente. Gagamitin ba ninyo ang kapangyarihan para pilitin ako? Professor Zhao, ang iyong acupuncture ay walang katulad. Kung ililigtas mo ang lolo ko, kahit anong gusto mo, ibibigay ko, ako si Yuling. Iwan, hindi naman imposibleng gamutin ang sakit ng lolo mo. Tingnan muna natin. Si Lolo Yu, barado ang mga meridian. Tapos nagtama ang maling energy ng walang kwentang doktor. Kaya hindi na kaya ng mga meridian. Hindi maayos ang daloy ng dugo at energy. Mga walang kwentang doktor, nagpapahamak ng buhay. Zeno Kang Batang 2? Ako ay doktor na iginagalang. NG6 God Zect. Anong karapatan mo? Papagdudahan ang kakayahan ko? Kung ipagpapatuloy ng walang kwentang doktor na ito ang pagtusok, hindi kakayanin ng mga daluyan ng dugo ni Lolo Yu. Kukulit yan sigurado. Yuwuchan, nagsasalita ka pa?
Ete, tong lalaking to ay may masamang balak. Bawasan na lang natin ang dila niya. Tumigil kayong lahat. Professor Zhao, magtusok na po kayo. Hey! Mapalat si Lolo Yu. Ayos na siya. Lolo, Lolo, gising ka na. Ang galing talaga ni Professor Zhao. Sandali lang, gising na si Lolo. talagang napakahusay ni Professor Zhao. Hindi naman, hindi naman. Sobra ang papuri mo, Guardio. Pero tungkol naman sa bayad. Ginoong Zhao, huwag po kayong mag-atubiling magsabi. Ang mga meridian ni Lolo Yu abot na sa limitasyon. Kung ayaw ninyong maghanda ng libing, itigil na yan agad. Gusto mo pa ring saktan ang lolo ko? Ate, ano ba ang pinalalagay niya sa'yo? Wala na bang pakialam kay lolo? Kahit buhay niya? Yu Wuchan, gumagaling na ang lolo ko. Umalis ka na. Hindi kita papatayin. CJ, kung desidido na si Guardio, huwag kang magsisi mamaya. Master Yi, nezugatan ka. Kanina, bumaliktad ang energy ko, hindi ko pa naayos. Hindi ko inakalang hindi ko kayang pigilan ang isang simpleng palo. Isang maliit na sugat lang to, hindi mamamatay. Lolo. Jie, nakikiusap ako, kalimutan ang nakaraan at iligtas ang aking lolo. Hindi ko siya ililigtas. Buhay man o patay siya. Wala akong pakialam. Mali ang ginawa ko sa inyo kanina. Kung galit kayo sa akin, palo o mura, handa kong tanggapin. Pakiusap, Jie, iligtas ang lolo ko. Wala akong interes. Kung ayaw ninyong tumulong dahil galit kayo, kukunin ko na lang ang sarili kong buhay. Sana pagkatapos kong mamatay, tulungan ninyo ang lolo ko. Teka. Sinabi ko lang na hindi ako ang tutulong. Hindi ko sinabing hindi siya pwedeng tumulong. Naiintindihan ka o, boss. Si Lolo Yu, parang may lesen. Lesen? Paano nangyaring nalason? Laging sinusubukan ang pagkain ng lolo. Bago niya kainin. Ate, sinabi ka una sa'yo, si Ibutsiana, maglalagay ng lason habang nagbibigay ng enerhiya sa lolo. Malinaf na food poisoning si Lolo Yu. Kung patuloy kang magsasabi ng masama sa amo ko, hayaan mo na lang siyang mamatay. Mukhang wala ka namang magagawa. Tumahimik ka. Naniniwala ako sa pagkatao ni Jie. Doktor, pakiusap, tulungan ninyo siya. Nalis na ang lason. Kailangan lang magpahinga si Lolo Yu. At gagaling din siya. Ang tanong, sino ang naglagay ng lason kay Lolo? At bakit kaya siguradong sigurado si Yu na ako ang may gawa? Yiwutian, bakit mo ako tinititigan? Bakit? May konsensya ka ba, Yu? Ako. Yufei, ano ba talaga ang nangyari? Sa palagay ko, alam na alam ni Dr. Zhao ang tungkol dito. Anong kinalaman ko sa problema ng pamilya Yu? Narinig kong magaling ka sa acupuncture, Dr. Zhao. Pero hindi ko alam kung marunong ka ring mag-ayos ng buto. Sasabihin ko na. Zia, siya ang lumapi sa akin ilang araw na ang nakalipas. Sabi niya, magtutulungan kami sa isang palabas. Sundin ko lang ang gusto niya. Pagkatapos niyang maging bagong pinuno, ibibigay niya sa akin ang 10 bahagi ng kayamanan ng pamilya ninyo. Rida ka, sinuklian mo ako ng ganito. Yufei. Para lang sa yaman, pinatay mo ang sarili mong lolo. Ngayon din, lilinisin ko ang pangalan ng pamilyang Yu. Hey, ate, nanibala ako SAM ka kanimira ni Kutsichen. Nahulog ako sa tukso at sinaktan ang lolo ko. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pero nanggako SA akin si Kutsichen. Na hindi niya papatayin ang lolo. Ano ba ang ibinigay niya sa'yo para gawin mo? Ang pagpapahirap sa lolo. Nanggako SA akin si Kutsichen. Na kung hindi magigising ang lolo, ibibigay niya sa akin. Ang lahat ng kayamanan ng pamilya Yu, pati ang Guangan Building. Hindi ako tao, hayop ako. Pero ate, ako lang ang kapatid Montag. Ate, Ginawan mo ng masama ang sarili mong pamilya, karapat-dapat ka pa bang mabuhay? Yuwuchan, kaunti na lang ang araw mo. Plano na ng pamilya guna atakihin ka. Ikaw ang susunod na mamamatay. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Ako. Linga, Lolo. linger, itapon ang hayop na ito sa insect volley.
Lolo Apo Montag ako. Lolo, hindi mo pwedeng gawin to, Lolo. Hindi ka karapat dapat maging Yu. Lolo. Maraming salamat sa pagligtas mo, Jiye. Mula ngayon, ang pamilya Yu ay susunod sa lahat ng utos mo. Yaoyaw. Yuro, huwag kang mag-alala. Yaoyaw ay anak natin. Gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Ang gamot na ito ay gawa sa banal na tubig at ginseng. Maaring gamutin ang mga lihim na sugat ni Yaoyaw. Maaring magising sandali si Yaoyaw. Pero para tuluyang malunasan ang blood puppet, kailangan pa rin ng blood lingshi. Yaoyaw. Si Dr. Yaoyaw siya. Grabe ang mga sugat ni Yaya. Malakas siya para magising kahit sandali. Babalik ako sa Giant Family. Kunin ko si Xiaobi para kay Yaoyaw. Si Xiaobi ay, Ang paboritong teddy bear ni Yaoyaw. Palagi niyang kasama si Xiaobi. sasamahan kita pabalik. Hindi. Kailangan mong hanapin ang Blood Lindsay. Bukod pa, kung sasama ka, mas magagalit ang matandang Reyna. Huwag kang mag-alala, natatakot siya sa'yo ngayon. Hindi niya ako gagalawin. Saan ito? Ito ang opisina ni Guzichen, ang panganay ng pamilya Gu. Bakit mo ako dinala dito? Siyempre para ikasal ka sa mayamang pamilya, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Nilason mo ako. Para lang ibigay ako kay Guzichen. Paano mo nagawa ito sa akin? Naku Yuru, para din ito sa ikabubuti mo. Si Yi Wutian, Caliban ng Six God Sect. Tiyak na mamamatay siya, iwan mo na siya. Kung sumama ka kay Guzichen, lahat ng gusto mo ay makakamtan mo. Ano man ang gusto mo, makukuha mo. Hindi maliban kay Wushen. Hindi ako sasama sa ibang lalaki. Ilang araw lang kasama si Yu Wuchan. Lakas na ng loob mo sumagot sa akin. Hahanapin ko si Wushen pag sisisihan mo ito. Ang ginawa mo ngayon. Tumigil ka, Siege. Dahil kay Yi Wutian, tinalikuran Montag ako, papatayin kita. Yuro, nasaan ka? AME, nasa lugar siya na hindi mo mahahanap. Matanda, pakawalan mo si Yuro ngayon. Pwede kong kalimutan ito at patawarin ka. Hahaha, huwag mo na akong patawarin. Kung mahahanap mo lang ako, AME, Sasaklolo ako ni Wuchian ngayon. Hindi na kita pakikiusapan. mag-isip ka na lang kung paano makiusap kay Guzichen. Naku old madam, totoo pala ang sinabi mo. Dinala mo talaga sa akin ang ganito kagandang babae. Gushao, ipakita mo ang iyong galing. Gawin mo ang gusto mo. Hindi na ako magpapakumbaba. Yuru, ngayong gabi. Alagaan mo ng mabuti si Gushao. Ang pagbangon ng pamilya Jiang. Nasa kamay mo na. Bryson Lord, sigurado na. Dinala si Miss Jiang ng old madam dito. Ito ang Du Corporation. Teritoryo ni Guzichen. Nasa panganib si Yuro, bilis. Samahan mo ako para iligtas siya. Matanda, saan mo dinala si Yuro? Yi Wutian, ikaw? Aray, nabali ang buto ko. Bitawan mo ako. Sabihin mo nasaan si Yuro. Nasa opisina ni Guzichen. Hayop ka. Sasabihin ko sa'yo kapag nailigtas ko si Yuro. Kung wala siyang nangyari, mabubuhay ka. Kung may nangyari sa kanya, mamamatay ka. Tara! Guzichen, naghahanap ka ng kamatayan. Aray! Nabali! Aray! Yuro, kamusta ka? Ayos ka lang? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na galawin ang babae ko? Yu Wuchan, hindi tayo magkakasundo hanggang sa kamatayan. Wochang. Aray! Guzichen, gusto kitang patayin kaagad. Pero parang masyadong madali yun para sa'yo. Mas mabuti pang mabuhay ka ng mas masahol pa sa kamatayan. Para matuto ka. Ano ang balak Montag? Wochang, ibigay mo siya kay Yuling. Kagigising lang ni Lolo Yu, siguradong masaya siyang makita ka. Hindi. Yu Wuchan, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong ibigay sa pamilya Yu. Huli na ang lahat para humingi ng awa. Ang Yu Wuchan at Yuling na ito, talagang walang awa, ginawa kanilang ganito. Gushe, malaki ang lugi Montag ngayon ah. Malayo ang pinuntahan mo para lang sabihin sa akin ang mga ito. Aray! Hoy! At iba naman ang pinakamahalaga ni Gushao. Yi Wutian, ang galit kayo na yon. Ibabalik ko ng 10 beses, 100 beses. At narinig ko rin na si Yu Wuchan ay may Wuchang bilang sandigan. At inutusan ang lahat ng ospital sa Zhenhai
na huwag gamutin si Gushao. Ganun ba? Yevutian, hayop ka. Papatayin kita. Kung sasama ka sa Sith Godsek, hindi lang gagaling ang pinakamahalaga mo. Pati na rin ang pagpatay sa pamilya para maghiganti. Ang Sith Godset ay naghahanap na ng Blood Ganoderma. At siguradong makikita nila ito. Hindi pa nagigising si Yao Yao, di ba? Liu Xiuan, ano ang balak mo? Dahil halos naging manugang mo na ako. Maaari kong sabihin sa iyo kung paano malulunasan ang lason sa katawan ni Yao Yao. Paano? Saan? Kung gusto mong malaman kung paano malulunasan ang lason, pumunta ka mag-isa sa bahay ng Liu. Miss Jiang, hindi ka pwedeng pumunta. Ito ay tiyak na isang bitag ni Liu Xiuan. Kahit 1% lang ang pag-asa, susubukan ko pa rin. Kahit mawala pa ang buhay ko. Miss Jiang. Nasaan si Yuru? Walang kakayahan ang inyong lingkod. Hindi ko napigilan si Miss Jiang. Nadaya si Miss Jiang ni Liu Xiuan at pinalabas. Saan siya dinala ni Liu Xiuan? Sinabi ni Miss Jiang na bantayan ko si Yao Yao. Hindi niya ako pinayagang sumama, kaya hindi ko alam kung saan sila pupunta. Ipaalam kay Wachang. Kahit baliktarin natin ang buong Zenhai City. Kailangan nating mahanap si Yuru. Ziga. Matagal ka na ring tulog, oras na para gumising ka. Liu Xiuan, niloko mo ako. Hahaha, kung hindi kita niloko, paano ka makakalabas? Sa loob ng napakagwaryang bahay na iyon, Basta pakawalan mo lang si Yao Yao at alisin ang sumpa sa kanya. Gagawin ko ang lahat. Ang Tanga Montag naman. Ang sumpa ay galing sa Sith God Sect. Paano ko ito alisin? Gago ka. Putang ina, pag-isipan mo muna ang sasabihin mo. Hoy Yi Wution, nasa kinong kabit mo. Kung gusto mong makita si Jiang Yuru na buhay, pumunta ka mag-isa sa guho sa labas ng bayan. Pakinggan ko muna ang boses ni Yuru para malaman kung ligtas siya. magsalumpuit ka nga, sabihin mo sa lalaki mong kalbo na iligtas ka. Wuchian, ako ang may kasalanan, huwag mo akong iligtas. Kailangan mo hanap ang Blood Ganoderma para gumising na si Yao Yao. Narinig Montag? Buhay PA ang mahal Montag. Liu Xiuan, hintayin mo ako. Pupunta na ako sa'yo. Yi Wution. Hindi ako gaanong mapagpasensya pagkatapos ng kalahating oras. Dapat nandito ka na, kung hindi. Maghanda ka na lang na ilibing ang puta mo. Nga pala. Dalhin mo ang heavenly pool holy water. Hahaha, Inspector Liu, ano sa palagay Montag? Epektibo ang plano ko. Buti na lang may payo si Yong Master Gu. Kung hindi, napakahigpit ng seguridad sa bahay ni Wuchang. Paano ko makukuha ang babaeng ito? Yang Master Gu. Sigurado ka ba mapapatay mo si Wu Chen? Ngayon, maraming eksperto mula sa Sith God Sect ang kasama ko. Hindi ako naniniwalang hindi nila mapapatay si Wu Chen. Hindi. Kung mamamatay lang si Wu Chen, parang masyadong madali para sa kanya. Gusto kong mabuhay siya ng masakit at pagsisihan niyang ipinanganak siya. Bahala ka kung paano mo siya pahirapan. Basta ang kailangan ko lang ay ang heavenly pool holy water. Huwag kang mag-alala yung Master Gu. Kapag nakuha mo ang heavenly pool holy water, ang mga dakilang tao ng Sith God Sect Ay tiyak na gagalingin ang iyong ari. Yang Master Gu, may problema. Ano ang nangyari at nagpapanik ka? Dumating si Wuchang na may kasamang mahigit 1,000 tao. Nakapaligid na dito ang ating mga dalubhasa at mandirigma. Hindi talaga natin kayang pigilan. Ano? Nawawala ang punong bilangguan. Saan siya nakakuha ng ganito karaming tao? Si Wu Chen, paanghawak niya ang heads token. Pigilan niyo siya. Opo. Hindi mo ba sinabi na kaya mong hadlangan si Wu Chen? Kung noon ko kayang lipulin ang buong angkan na niya. Ngayon ko rin kayang patayin si Wu Chen. Guzichen, ang buong pamilya ko. Mahigit 30 katao, isang ulo mo lang sapat ba para bayaran? Ha ha ha. Kung ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, huwag mong sisihin ako. Kung kukunin ko ang isa pang ulo mula sa angkan na niya. Guzichen, ikaw na ang susunod. Yi Wution. Kung matapang ka, patayin mo ako ngayon. Hindi ka pababayaan ng pamilya Gu at Sith God Sect. Wochang, retreat. Panginoon, ako'y walang kakayahan, nakatakas si Guzichen. Hindi mo kasalanan. Ang dalawang ito ay handa nang mamatay. Kahit ako,
Hindi makakapigil sa self-destruct ng dalawang mastero. Nandito PA, tong basurang ito. Tigil. Kapag humakbang pa kayo, papatayin ko tong babaeng ito. Wuxian, umalis ka. Huwag mo akong intindihin. Alagaan mo ng mabuti si Yao Yao. Bitawan mo siya. Sinabi kong umatras ka. Tinggi ka PA. Liu Ziyuan, kapag hinawakan mo pa siya, pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. Ha ha ha. Parehong nasa kamay ko ang babae at anak mong babae. Arg, anong karapatan mong magmalaki dito? Liu Ziyuan, ano ba talaga ang gusto mo? Gaganti ako pa sa anak ko. Gusto kong. Pumili ka sa pagitan ni na Yao Yao at Jiang Yuru. Gusto kong manasan mo ang sakit ng pagkawala ng minamahal. Wuxian, umalis ka na. Isang araw lang naman tayo. Si Yao Yao ang tunay mong dugo at laman. Putangina mong babae. Tumigil ka. Liu Ziyuan, papatayin talaga kita. Hindi mo na kailangang gumawa. Kapag kinain ko itong lason, isasama ko ang anak mong babae sa impyerno para makita ang anak ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Umatras. Kung hindi, hindi ko mapapangako na hindi gagapang ng kusilyo ko. Ang lalamunan nitong babaeng ito. Wuxian, umalis ka na. Simula pa lang, ayaw na kita. Hindi mo ba napapansin? Hindi mo kakayang protektahan si Yao Yao. Paulit-ulit mo pa akong inilalagay sa panganib. Ayokong makita ka ulit. Umalis ka na. Yuru, totoo ba ang sinasabi mo? Wuxian, hanggang ngayon, hindi mo pa rin kilala ang sarili mo. Isang malas na tao ka lang, isang pasanin. CJ, aalis na ako. Uno ng bilangguan. Si Binibining Jiang. Siya. Tumigil ka. Desisyon niya yan. Wuxian, hindi ako nagsisisi na nakilala kita. Ha ha ha. Akala ka UBA si Yevutzian. Duwag at takot sa kamatayan din pala. Jiang Yuru, Jiang Yuru. Kung noon palang sumang-ayon ka na sa anak ko, hindi sana siya namatay. Tigilan ang daldal, gawin na to. Yuro, ayos ka lang ba? Yuro, pasensya na, pinahirapan kita. Hindi ganoon. Ako ang dapat humingi ng pasensya. Uno, paano gagawin kay Liu Ziyuan? Paano na? Papayagan si Tang na mag-isip ng paraan. Gawin mo lang silbi, basta hindi maapektuhan si Yao Yao. Gutsi Chen. Treda Ka. Puno Engelio. Naku. Bakit ka ganyan ang itsura? Kung hindi mo ako iniwan at tumakbo, Hindi ako mapapahamak ni Yevutzian. lalaban ako. Teka. Wala akong magawa. Kung hindi ako alis, pareho tayong mawawala. Eh bakit ako lang ang iyong iniwan dito para mamatay? Sinong nagsabi? Naghanap ako ng tulong sa Sith Godsek. Nang bumalik ako, nadala ka na pala. Evan, nanluloko ka. Maniwala ka o hindi, pero kailangan kong sabihin sa'yo. Naalala ko, kasabay ng Sith Godsek, ang isang paraan. Para patian SI Yiwutian. Paano? Humph. Magpapanggap bilang si Yiwuchen. Lipulin ang pamilya Zhao. Ivanan lang si Jushen na pinahamak ni Yevutzian. Para ang lahat ng kapangyarihan sa Black Triangle. I habilan SI Yiwutian. Yun lang? Syempre hindi. Magpapanggap ulit bilang si Yiwushen. Sumuko sa Sith Godsek. Kapag naging alila na niya ang Sith Godsek, ang mga tauhan niya sa ilalim ng lupa ay tiyak na lalaban sa kanya. Hayaan silang magpatayan. Magandang plano. Kung sa pagkakataong ito, Ay mapapatay talaga natin si Yiwuchen. Hindi na kita pag-initan sa pagtakas mo. Huwag kang mag-alala, tiyak na mamamatay si Yiwuchen ngayon. Saan ka tatakbo, matanda? Bayaran Montag. Matandang Panginoon, Tigil na. huwag kang tumakbo. Yuru, sa pagkakataong ito, kailangan mo talaga akong iligtas. Lola, mula nang ibigay mo ako kay. Wuxian, wala tayong kailangan sa isa. Huwag mo na akong guluhin. Uy, humahanap ng katulong? Ah, siya ay miyembro ng pamilya Jiang. May pera siya. Sa kanya humingi. Sa kanya ka humingi. Lola, ikaw. Hindi ako ang may kasalanan. Sila ang ayaw magpatawad. Ayaw akong tigilan. Uy, ang ganda mo. Pwedeng ibenta ng mahal. Anong balak mo? Itong matandang ito, sa aming entertainment venue, natalo sa sugal. Ipinagbili ka niya sa amin, ito ang kontrata. Ayoko rin sanang ibenta ka, pero naibenta ko na lahat ng pwedeng ibenta sa pamilya Jiang. Naku, Yuru, maniwala ka sa akin ngayon lang. Kapag nakabawi ako, agad-agad, kukunin kita pabalik. Lola, pakinggan mo ang sinasabi mo. Tao ka ba? Ang pumatay ay dapat mamatay, ang may utang ay dapat magbayad, ito ang tama. Sumama ka sa akin. Kung gagalawin mo siya, papatayin kita.
Tumutulong ka sa babaeng ito. Hindi mo ba alam kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ah, Umalis ka. ang boss ko ay mula sa Shengchan Entertainment. Ang kilalang Divine Calculator. Kasanliang, hinati Montag ang kamay ka-o. Mamamatay ka na. Sabihin mo sa boss mo na pumunta dito at makipagkita sa akin, kain tayo. Boss, may nag-away sa Silver Leader Restaurant. Hintayin mo ang boss ko. Papatayin ka niya. Yu Wuchan, anong kinalaman mo dito? Ikaw ang humamon sa Diyos ng pagpatay na ito. Huwag mo akong idamay. Huwag mo akong isali. Lola, paano mo nasabi iyon? Tumahimik ka. Kung sumama ka lang kay Guzichen, ang bigay niyang dowry, ay sapat para makabawi ako, pero sumama ka. Sa taong ito, wala akong nakuha. Wuxian, tayo na. Tumigil kayo. Kayo ang may gulo, kayo ang alis. Paano naman ako? Ikaw ang nanggulo, ngayon kami pa ang may kasalanan. AME, pinakain kita ng ilang taon, ngayon lang kita hihingan. Bayan mo ang ako. Ano ba? Tumigil. Gusto mong tumakbo? Walang kawala. Kung gusto kong umalis, hindi mo ako mapipigilan, aliping aso ka. Zeno ito? Kung mananakit ka ng aso, dapat tingnan mo muna ang may-ari nito. Hindi mo ako binigyan ng kasanliang ng kahit kaunting respeto. Hinamon Montag ang taka-o? Mukhang gusto mo nang mamatay. Boss, tulong Montag ako. Walang kwenta. Hindi mo kaya, ako pa ang hahanapin mo para tumulong? Nahihiya ako sa inyo. Layas. Hinamon Montag ang taka-o? Saang lugar ka naglalaro? May pera para sa hotel, walang pera para sa kalye. Sa teritoryo ng Zhenghai City, kahit saan ako pumunta, walang makakapigil sa akin. Tol. Ang yabang mo ah. Ano? Pwede na ba kaming umalis? Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang sa kunting kaya mo. Kung hahayaan kitang umalis ngayon, ako si Kasanliang, SA Zhenghai City. Paano na lang ang reputasyon ko? Ano ba ang gusto mo? Ang pangalan ko bilang Divine Calculator ay dahil sa aking mahika at husay sa sugal. Handa ka bang sumugal sa akin? Matagal na akong hindi nakarinig ng taong nagsasabing sumugal tayo sa akin. Hinahangaan ko ang tapang mo. Mukhang may kaya ka. Ganito. Kung tatalunin mo ako, ang kontrata ng babae at ang titulo ko bilang Divine Calculator. Ibibigay ko sa iyo, ngunit kung matatalo ka, pupugutan ko ang ulo ninyong tatlo. Wala akong interes sa Divine Calculator mong walang kwenta. Ang buhay mo lang ang gusto ko. Ha. Sige, gamitin natin ang buhay natin bilang pusta. Ang matatalo ay mamamatay. Paano tayo maglalaro? Kahit ano, hindi naman ako matatalo. Simple lang at pinakamapanganib, hulaan ang puntos ng dis. Huwag mong sabihing inaapi kita. Ikaw ang unang hula. Hulaan mo ang 12 puntos. Ang puntos ni Kwesanliang ay palaging pinakamataas. Ako ang unang hula. Gusto mong wala kang pagkakataon para bumawi. Ikaw na lang ang unang hula. Ha. Sige, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Mukhang, ang ulo mo ay akin na. Hula ka o. 12 puntos. Naku. Ikaw talaga, malas. Bakit mo hinayaan na? Si Kwesanliang ang unang hula. Hula ko, 0. Talaga bang marunong ka? Paano maging 0 ang dis? Mukhang gusto mong pahabain ang buhay mo. Ha? Ha. Talagang 0. Paano nangyari ito? Niluluko Montag ako. Ang pagsusugal ay isang uri ng panloloko. Kwesanliang, matagal ka nang nasa sugalan, hindi ba't alam mo ito? Na kailangan pa kitang tuluan. Hindi ako sang-ayon. Kwesanliang, hindi ka marunong maglaro, ha? Ito ay pagitan ko at niya. Kapag may sinabi ka pang isa, papatayin kita. Kapag natalo, ayaw tanggapin. Kung ayaw mong tanggapin, kailangan kitang samahan maglaro. AME, hindi patas ang panalo mo, hindi ko tatanggapin. Kung gusto mo ang buhay ko, kailangan mong talunin ako ng buong puso. Sige, talunin kita ng buong puso. Parehong patakaran, parehong laro, pero ngayon metal na ang dis.
Tingnan natin kung paano ka makakapanloko. Hindi kailangan ng panloloko para talunin ka. Napakadali. Ngayon, ikaw ang magsyake, ako ang magbubukas. CJ. Hulaan mo. Tatlo. Sayang kasanliang. Mukhang hindi mo mapoprotektahan ang buhay mo, mali ka ulit. Imposible, hindi pa nagkakamali ang tainga ko. Dayan ka. Hindi marunong matalo ang taong ito. Hindi na kailangang makipag-away. Tayo na. Oo nga, tayo na. Ngayon, walang aalis hanggat hindi nagkakatalo. 2 beses kitang pinalampas, ano pa ba ang gusto mo? Ngayon, may magbubuhos ng dugo dito. Nanloko ka. Dayaan, hindi ako natalo, hindi ko tatanggapin. Kaya itutuloy mo pa bang isugal ang buhay mo? Ngayon, isa lang sa atin ang lalabas na buhay. Dito. Sige, gusto mong mamatay, ibibigay ko sa'yo. Atlong-anim, boom, ngayon tingnan natin kung paano ka mandaya. Iyan kahit mahulaan mo, ano naman? Kapag nahulaan mo, ibibigay ko ba ang ulo ko? Sa'yo? Hoy, huwag mong kalimutan, teritoryo ko ito. Kaya kitang gawing abo. Bago ako magalit, umalis ka na. Maaari kitang patawarin. Hahaha, hanggang sa huli matigas pa rin ang ulo mo, sasabihin ko sa iyo. Nagbago na ako ng isip, gagawin kitang tao-tao, matandang walang kwenta. Itatali ko siya sa kulungan ng aso bilang bantay. Tungkol sa babae mo. Marami akong mga kapatid, pwede silang magsaya ng husto. Hahaha. Mutian, gago ka. Hindi na kailangang mabuhay pa. Tama, patayin mo na siya agad. Gusto mo talagang mamatay. Hindi ka na mapipigilan. Euro, tara na. Huy, Huwag mo kaming sundan, kung hindi, papatayin kita. ew, hindi ko kayo gustong sundan, Hump. Kwesan Liang, hindi kita pababayaan. Humph, lahat ng nanakawin mo sa akin. Ibabalik ko, Hump. Zoshen, Yewuzian, papatayin kita. Zushen, hindi ka sa Black Triangle. Nagpapakasarap, bakit ka nandito? Yewuzian, hipokrito ka. Ibalik mo ang 72 buhay ng pamilya ko. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Yewuzian, hanggang kailan ka magpapangga? Hindi ba't ikaw ang nag-utos kay Bayanlin? Nalipulin ang buong pamilya ko. Wala akong inutusan na pumatay ang pagkalipol ng pamilya mo. Walang kinalaman sa akin. May malaking pagkakamali dito. Itong mga araw na ito, kasama ko siya palagi. Kadiri, si Bayanlin ay tumitingala sa iyo. Sino pa ang makakapag-utos sa kanya? Aminado na siya. Siya ang Mengpo, ikaw ang Lord of Hell, ginamit mo ang Yan Wangling. Pautusan siyang patayin ang buong pamilya ko. Nasa akin ang Yan Wangling, pero ang bagay na ito. Hindi ko inutos. May kasalanan ng pamilya mo. Pero hindi dapat lipulin, hindi ako ganun kalupit. Ang mga kasinungalingan mo, sabihin mo sa impyerno. Sa mga namatay kong kamag-anak, mamatay ka. Hindi kita mapapaliwanagan ngayon kapag kalmado ka na. Maiintindihan mong totoo ang sinasabi ko. Magpanggap ka pa. Ang plano mong lipulin ang pamilya ko. Naisip mo na matagal na. Una, gamit ang Yan Wangling. Ninakaw mo ang ari-arian ko. Sinaloob mo ang aking lakas. Ginawa mo akong walang kwenta. At huli, pinanood ko. Ang pamilya kong nalipol, walang magawa. Yi Wu Tian, ang lupit Montag. Zaoshen, huwag mong sukatin si Bushan. Sa mata ng isang hamak, hindi siya ganoon. At hindi niya kailanman gagawin iyon. Yu, dahil ba sumama ako sa 6 God Sect? Traidor ba siya sa kanyang amo sa bilangguan? Sa ngayon, tama ang ginawa ko. Ang ganitong uri ng amo. Ay hindi ka dapat sa aking katapatan. Kanino kalalapit ay sa'yo na yon? Basta't hindi ka gagawa ng walang pusong bagay, hindi kita gagalawin. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Ngayon na nakakulong ako, hindi ako makagalaw, at malapit mo na akong atakihin. Umalis ka na. Ang pagpatay sa pamilya Zhu, aking imbestigahan. Upang patunayan ang aking inosensya.
Gusto mo bang maghanap ng sinisisi o sirain ang ebidensya? Hindi ko kailangang magpaliwanag ng marami sa iyo ngayon. Kapag nalaman ko ang katotohanan, lahat ay malilinaw. Yu Wuchan, ang pagpatay sa aking pamilya ay hindi ko patatawarin. Habang buhay ako, lalabanan kita. Ano ba talaga ang nangyari? Kung hindi ako nagkakamali, may nagpanggap. Bilang amo ng bilangguan at nag-utos na patayin ang pamilya Zhou. Ano ang sinasabi mo, Tak? Gusto mong maging aso ako ng Sith God Sect? Gushao, mali ang sinabi mo. Ang amo ng bilangguan, ang magiging aso ng Sith God Sect, Liu Zhiyuan. Pinapahiya mo ba ako? Gusto mong magpanggap ako bilang amo ng bilangguan at lumuhod sa Sith God Sect? Gushe, huwag kang magalit. Ang amo ng bilangguan ay laging may maskara. Walang pakialam kung si Gushao o Yu Wuchan ang nasa likod ng maskara. Ano ang kinalaman ni Yu Wuchan dito? Natukoy na ng Sith God Sect na si Yu Wuchan ang nawawalang amo ng bilangguan. Ano? Siya ang amo ng bilangguan? Para sa akin. Ikaw, Gushao, ang dapat maging amo. Kung ngayon ay matagumpay, nating mapapatay si Yu Wuchan. Ang iyong pagpapanggap bilang amo ay magiging totoo. Gushao, sa tingin mo ba ay masyadong mababa ang pagluhod sa Sith God Sect? Ang dakilang tungkulin ay ibinibigay sa mga karapat-dapat. Dapat munang paghirapan ang puso at katawan. Kung ako ay magiging amo ng bilangguan, ay akong tiisin ang ganitong hirap. Ha ha ha. Lola, huwag kang mahiya, uminom ka. Ah, Siege, Siege. Inspector Liu. Bakit mo ako minadaling tawagin? Walang malaking bagay. Nasira ang aking binti. At gusto kong ipakiusap sa iyo na ikalat ang ilang balita. Anong balita? Lola, ikaw ay may koneksyon sa lahat ng mayayaman sa Zenhai. Nais kong ikalat mo ang balita na ang amo ng bilangguan ay sumama sa Sith God Sect sa lahat ng mayayaman. Ano? Ang amo ng bilangguan ay sumama sa Sith God Sect. Toto ba ito? Siempre totu. Ngayon, kahit sino sa Sith God Sect ay maaaring mag-utos sa amo ng bilangguan. Hindi pwede. Bakit hindi? Ayaw sumunod ni Wuchang sa amo ng bilangguan. Sumama sa Sith God Sect na huli ko. Ngayon dito, papatay tayo ng isa para matakot ang lahat. Ay, yung Wuchang na yan, hindi lang brutal ang mga paraan. Pero wala ring bakas, mahuhuli ba natin siya? Ang galing Montag, Ziyuan. Utusan ang Prison Lord na hulihin ang isang maliit na Wuchang. Makakatakas pa ba siya? Dalhin mo rito. Lumuhod. Hindi ka Prison Lord, sino ka talaga? Kung magsasalita ka pa ng isa, papatayin kita ngayon din, linisin ang hanay, magaling ang suntok. Ganyan dapat ang trato sa mga suwail na taksil. Hito, gamitin mo, 2. Ak. Ha ha ha. Wuchang. Nang maghasik ka ng lagim sa kasal ng pamilya Liu, hindi mo inaasahang darating ang araw na to, no? Ha ha ha. Ak. Suntukin. Patayin siya. Paano naman mabawi ang pagkamatay ng anak ko? Mawala ang galit ko. Pagdating ng Prison Lord, papatayin niya kayong lahat. Anong sinabi niya? Hindi ko narinig. Prison Lord, baka naman may pinagsamahan pa kayo ng mga dating tauhan mo, kaya hinay-hinay ang palo mo? Wala na siyang lakas magsalita. Bigyan natin ng konting sigla. Patay na. Ang dali-dali namang mamatay, napakadaling pinakawalan. Hindi naman siya ganon kadaling papatayin, Lola. Ngayon alam mo na kung sino ang mas makapangyarihan. Sith God Sect o Prison Lord? Prison Lord. Kanina pa, pakiramdam ko iba ang boses mo. Hindi kasi Yuzian. Sinong nagsabi sa'yo na si Yu Wuchan ang Prison Lord? Siya mismo ang nagsabi sa akin na si Yu Wuchan ang tunay. Lola, huwag kang magpaloko sa kanya. Alam ng lahat. Naninakaw lang ni Yu Wuchan ang Underworld Token. Peke lang siyang Prison Lord. Isang pek lang, nagmamalaki pa sa harap ko. Kapag nahuli ko siya, gigilitin ko siya at ipapakain sa aso. Yan ang tama. Ngayong alam na ng Lola na sumama na ang Prison Lord sa Sith God Sect. Dapat nang ikalat ang balitang ito. Huwag kang mag-alala, expert ako sa pagkalat ng tsismis.
Wuchang, nanumpa ka ng katapatan sa Prison Lord. Ako. Ang personal na nagparusa sa'yo, bakit ayaw mo pa rin? Zumama sa 6 God Sect? Pwey, akala mo ba katulad kita ng duwag? Nasasama sa mga basurang 6 God Sect, HMP, Ginoong Wuchang, kung desidido ka talagang. Sumunod kay Wuchan sa kamatayan. Kung ganoon, pagbigyan na kita. Gushe, kumilos ka na. Yan ang hinihintay kong salita. Wuchang, maami ka ng pinatay. Naisip mo ba na balang araw, ikaw naman ang mamamatay? Maghanda ka na ng sarili mong lapida. Gago, kung may bayad ka, subukan mo. Pagdating ng Prison Lord, papatayin niya kayong lahat. E di maghintay ka sa kanya sa impyerno. Patayin mo siya. Wuchang paalam na. Kung gagalawin mo pa siya ng kahit isang beses, gigilitan ko kayo hanggang maging pira-piraso. Wuchan, nakarating ka pala dito. Hindi naman mahirap hanapin ang mga tulad ninyong basura. Lele, Ano naman kung nahanap mo kami? Nasa akin si Wuchang. Subukan mong gumalaw. Papatayin ka, Uzia. Prison Lord, huwag mo akong sisihin. Sinira nila ang reputasyon ninyo. Patayin mo siya. HMP. Patayin. Tingnan natin kung may bayag siya. Yi Wution. Bukod sa pagbaliin ang mga binti ko at bulagin ako. Ano pa ang kaya mong gawin sa akin? Baliin din ang mga braso ko? mukhang binigyan mo ako ng bagong ideya para parusahan ka. Kung gagalawin mo pa ako, maniwala ka, kagating ko ang dila ko at magpakamatay. Kung mamatay ako, hindi rin mabubuhay ang anak mo. Magpapakamatay sa pagmuya ng dila. Buong buhay mong duwag ka. May bayad ka ba para gawin yan? Ano? Gusto mong isugal ang buhay ng anak mo? Wala akong oras sa isang lumpo mong tulad mo. Ipapadala ko muna siya sa impyerno. Para magbukas ng daan para sa'yo. Gusichen, nagpanggap ka bilang prison lord. Sinira mo ang reputasyon ko. Paano mo gustong mamatay? Yi Wution, gusto mo bang makita si Wuchang na dumugo sa haap mo? Prison Lord. Walang halaga ang buhay ni Wuchang. Sa susunod na buhay, magiging magkapatid pa rin tayo. Narinig mo ba? Hindi banta sa akin ang buhay niya. Dapat kang mamatay ngayon. Sige, papatayin ka o Zia. Pa may kasama ako sa impyerno. Ag. Wuchang, Ah, Liu Ziwan. May usapa pa tayo. Bakit ka nagmamadali? aray. Yi Wuchan, hanggat nandyan ang blood puppet sa anak mo, hindi mo ako mapapatay. Tama, hindi kita papatayin. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita pahirapan. Ano ang balak montag? Kanina mo pa sinasabi na kagatin mo ang dila mo at magpakamatay. Para sa kapakanan ng anak ko, hindi ko hahayaang mangyari yan. Kaya, puputulin ko ang dila mo. Yi Xiao, Panginoon ng bilangguan, pakiusap huwag mo akong patayin. Patawarin mo na ako. Wuchang, bunutin ang dila ng masasamang tao. Yan ang pinakamagaling mong gawin. Ikaw na ang bahala. Sa ganitong uri ng tao, hindi sapat ang pagbunot ng dila. Sa tingin ko, dapat din nating bunutin ang kanyang ngipin. Basta hindi siya mamatay. Gawin mo ang gusto mo. Patawarin mo na ako, sasabihin ko sa'yo kung saan ang Bloodling Shi. Ayoko talaga sa mga taong hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Mga taong nagpapakulo ng dugo ko. Tuloy mo. Hala. Ang Bloodling Shi ay nasa Black Triangle, sa Zhu Family Villa. Totoo bang nasa Zoo Family Villa ang Bloodling Sea? Hindi mo ako niloloko. Ha. Ginutay-gutay na ako ng ganito. Kahit bigyan mo pa ako ng 10 lakas ng loob, hindi kita lolokohin. Mabuti. Mukhang may silbi pa ang mga ngipin at dila mo. Itatabi ko muna ito para sa'yo. Panginoon ng bilangguan, ang matandang ito ay walang sinasabing totoo. Huwag siyang paniwalaan. Nagsusumamo ako. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kung may kasinungalingan man, pwede niyo akong patayin. Titignan ko kung totoo ang sinasabi niya. Sabihan si Mengpo, maghanda. Pupunta ako sa Black Triangle. Ezia? Ikaw na ang bahala. Kung hindi ko makita ang Bloodling Sea sa Zoo Family Villa, bunutin mo ang kanyang dila. Ipakain sa aso. Ang Zoo Family ay dating isa sa mga kilalang pamilya sa Black Triangle. Hindi ko inakalang magiging ganito ang kalagayan nila ngayon. Pagkatapos masalanta ang Zhao family, ang kanilang tahanan ay naging giba. Nalut na ng higit 10 bises. Kahit na nandito nga ang Bloodling Sea, baka nakuha na ito ng iba. Magpapadala ko ng mga tauhan para hanapin ito. Sandali. May itatanong ako sa'yo. Ang pagkasira ng Zoo Family, ikaw ba ang nag-utos nito?
Hindi. May ibang gumamit ng pangalan ko para gawin ito. Sana hindi ikaw. Kapag nalaman kong ikaw ang may gawa nito. Sino ka? Nagpapanggap ka. Itaas mo ang ulo mo para makita ko kung sino ka. Yevutian, dumating Karen. Panginoon ng bilangguan, kamusta ka na? Zhou Guangxiang, ikaw pala. Hindi ka pala patay. Habang buhay ka, hindi ako mamamatay. Kaya ito ay bitag mo at nilisiwan. Para akitin ako dito, tama ba? Tama. Sa lugar na ito, walang makakaalam kung papatayin kita. Mukhang ikaw din ay miyembro ng Six God Sect. Hindi lang dahil miyembro ako ng Six God Sect, kaya kita papatayin. Ang kailangan ko ay ang iyong dugo, para gawin kitang blood puppet. Para ako'y maging immortal, at umabot sa rurok ng martial arts. Kaya para dito, pinatay mo ang dose-dose ng miyembro ng pamilya Zhu. Hayop ka, mas masahol pa sa hayop. Kasalanan nila yon. Nang subukan kong gumawa ng blood puppet, pinigilan nila ako at sinabing masama yon. Yung ina ni Chushen ay pupunta pian guys ah. Gobernador pa isumbong ako. Wala akong choice kundi patayin sila. Sakto lang. Pwede ko pang ipasa sa iyo ang sisi. Sa pagpatay sa buong pamilya Zhao, Si Zhao Shen, bakit siya lang ang pinalagpas mo? ayoko sa anak kong walang kwentang yon. Pero siya lang ang natitirang lahi ng pamilya Zhao. Kailangan kong ipagpatuloy niya ang angkan. Pero ayaw kong malaman niya ang totoo, kaya ipapasa ko na lang sa'yo. Ang galit sa pagpatay sa pamilya. Inutusan ako ng Prison Lord na hulihin siya at ilantad ang kanyang mga kasalanan. Haha, batang babae ka lang, ako pa ang huhulihin mo? Bitawan mo siya. Ako ang gusto mong patayin, ako ang harapin mo. Ano? Nava ka? Pwede mong iligtas ang buhay niya. Kung gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Arg. Bingi ka ba? Naririnig mo ba ako? Sige, ano ang gusto mong gawin ko? Ngayon din, sa harap ko, baliin mo ang mga braso mo. Prison Lord, huwag. Sige, babaliin ko ang mga braso ko. Arg. Ngayong wala ka ng hostage, paano mo ako lalabanan? Su Guangxiong, dumating na ang huling araw mo. Isang beses ka lang nanalo. Swertahan lang yan. Hindi basta-basta makukuha ang buhay ko. Kung hindi niya makukuha, ako? Walang hiya kang anak. Papatayin mo ang sarili mong ama? Kung hindi lang ako ang nag-isang anak ng Zhao family, pinatay mo na ako noon pa, mula pagkabata. Ang ina lang ang mabait sa akin. At ikaw, paalang sa walang kwentang blood puppet, pinatay mo ang aking ina. Kung alam ko lang, dapat noon pa kita pinatay. Tatay, samahan mo na si nanay sa impyerno. Ngayong lumabas na ang katotohanan, ikaw na lang ang natitira sa pamilya Zhu. Zhou Shen, sa totoo lang, hindi ka naman masamang tao. Pwede kitang bigyan ng pagkakataon na maging guardian ng Black Triangle ulit. At itayo muli ang pamilya Zhu. Zhou Shen, pwede kitang patawarin sa pagtataksil mo. At pagsali sa Six God Sect, basta manumpa ka ng katapatan sa akin. Maaari kong ibalik sa iyo ang iyong tunay na lakas at kakayahan. Upang muli kang maging tagapagbantay ng Black Triangle. Wala na akong natitira. Ano pa ang silbi ng titulong tagapagbantay? Kung mababago ang isip mo, hanapin mo ako sa Underground City. Itatabi ko para sa iyo ang posisyon ng tagapagbantay. Esensya na, Warden. Hindi kita hahanapin. Oh. Una pala, Yi Wutian. Yung leader na pumunta sa aming Zhao family. Ay yung nasa likod mo. Bakit? Bakit mo ako pinagkanulo? Bakit? Tinanong ko rin yan sa nakaraang warden.
nagpakasakit ako para sa kanya. Bakit hindi niya ako ginawang kahalili, kundi ikaw? Isang basurang nagtago sa bilangguan. Gusto mo ng sagot? Sasabihin ko sa'yo. Dapat mong bilisan, nilagyan ko ng lason ang mga suligi. Kapag nalason ka na, wala ka ng pagkakataong magsalita. Dahil nakita ng dating warden ang tunay mong pagkatao. May demonyo sa puso mo at ngayon ay lalabas na ito. Hahaha, ang taong hindi nagpapakasakit ay sinisira ng langit. Sinobeng walang demonyo sa puso? Ibigay mo ang Hades token. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Maaari kong ibigay sa iyo ang Hades token. Pero sa tingin mo, kayang-kaya mo ba ito? Isang token lang yan, ano bang hirap dun? Hindi mo nakuha ang tunay na aral ng warden, kaya hindi mo makokontrol ang Hades token. Nabigo ang iyong balak. Kahit hindi ko makontrol, maraming malalakas sa Sith God Sect. May makakakontrol din nito. Anong benepisyo ang ibinigay sa iyo ng Sixth God Sect? Para ipagkanulo mo ako ng walang pag-aatubili. Isang buhay para sa isang lungsod. Ipinangako sa akin ng leader ng Sith God Sect. Kapag pinatay kita, ako ang magiging warden ng Zenhai City. At maghahari doon. Yun lang ba? Hindi ba sapat yun? Leidong at... Nakita mo na? Ang buhay ng warden. Hindi basta-basta mo lang makukuha. Ginamit mo ang lahat ng lakas mo para tumawag ng kidlat. Nasaktan mo ako. Pero nalason ka na, hindi ka na mabubuhay. Ang buhay ko, hindi kayang itakda ng langit. Ngayon, ako ang langit mo. Warden, Warden. Dumating na ang mga kasama ko, hindi mo na ako mapapatay. Huwag kang magyabang. Nalason ka na, wala nang makakapagligtas sa iyo. Warden. Nasugatan ka. Yuling, hindi ako makagalaw dahil sa lason. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Pero hindi ako marunong ng medisina. Paano kita ililigtas? Pupunta ako ngayon kay Tang na manggagamot. Tiyak na may paraan siya. Hindi, huli na, malakas ang lason, hindi ko na kaya. Gawin mo lang ang sasabihin ko, siguradong gagana. Panginoon, ano po ang gagawin? Sunugin ang hukom ng impyerno. Ano? Susunugin ang hukom ng impyerno. Alam lang ng mga tao na ang hukom ng impyerno ay kayamanan. Ang may hawak nito ay makapag-uutos sa mga mandirigma. Pero hindi nila alam ang pinakamalakas na kapangyarihan nito. Ito ay makapagbabago ng katauhan at makapagbibigay ng bagong buhay. Panginoon, naniniwala ako sa inyo. Panginoon, humiga na po kayo. Sayang, wala na ang hukom ng impyerno sa mundo. Wala na ang hukom ng impyerno, wala na rin ang Panginoon. Hindi, kahit wala ang hukom ng impyerno. Kayo pa rin ang Panginoon sa aming puso. Kahit wala ang hukom ng impyerno, ang mga tapat ay mananatiling tapat. Kahit may hukom ng impyerno, ang mga traitor ay magtataksil pa rin. Sige, pagbalik ko, sama-sama nating wakasan ang mga traitor na ito. Panginoon, kumusta na po kayo? Ang hukom ng impyerno ay napakalakas na isama na sa akin. Ang aking kapangyarihan ay lumakas ng 10 beses. Ang maliit na lason na ito ay walang kahirap-hirap. Salamat sa Diyos, Panginoon. Napala, paano mo ako natagpuan dito? Yuling ay nagkasala, hindi nakilala ang mabuti at masama. Panginoon, parusahan mo ako. Yuling. Ikaw ngayon ang aking tagapagligtas. Sa susunod, hindi mo na kailangang magpakumbaba, sabihin mo na ang nangyari. 3 araw na ang nakalipas, nakita ko ang lolo ko na gumagamit ng dugo ng tao para patubuin ang blood mushroom at gumamit ng buhay na tao para sa blood puppet. Doon ko nalaman na ang lolo ko pala ang pinuno ng Sith God Sect. Ano? Sinasabi mo na ang lolo mong si Yuzhankui. Ang pinuno ng Sixth God Sect. Mula nang bumalik kayo sa Zenhai, hanggang ngayon, lahat ng nangyari ay plano niya lahat. Kaya siya pala ang mastermind, nasaan siya? SA Headquarters NG 6 God Sect. Pinuno, nasugatan ako ni Wuchan, nasira ang lahat ng ugat ko. Tulong Montag po ako. AMEA, hindi mo nagawa ang simpleng bagay. Tulungan ka? Sayang lang ang aking lakas. Pero si Wuchan ay nalason na ng malakas na lason. Kahit hindi ko naputol ang kanyang ulo, siguradong hindi siya mabubuhay. Kung ganoon, patay na siya.
Tiyak na mamamatay. Ah, Kung buhay, makita ang tao. Kung patay, makita ang bangkay. Ang linyang ito, ilang beses mo pa ba gustong marinig? kung talagang kailangan ng punong gete ang bangkay, hahanapin ko siya ngayon. Babaliktarin ko ang kanyang ulo. Hindi na kailangan. Papunta na siya rito. Ano? Ang enerhiya ay lalong lumalakas. Ang pakiramdam ng pagpatay ay lalong lumalapit. Malapit na si Wu Chen. Imposible. Ang lason ng pamilya Bai ay walang makakalutas. Walang sinumang makakaligtas pagkatapos malason. AMM, kung walang makakaligtas. Bakit buhay pa si Yevutzian? Ako, Baka hindi ta si Yevutzian, kundi Diyos? AMM, o baka hindi siya nalason, at ito ay gawa-gawa mo lang. Magpa-impress sa akin. punong gete, maniwala ka sa akin. Talagang nasaktan ko siya. At talagang nalason siya. Hahaha, maniwala sa iyo? Paano ako maniniwala sa iyo? Dati kang tauhan ni Wu Chen. Punong gete, harap-harapan ko kayong. Nagpanumpa ng katapatan sa Six Gods Gate. AMM, ang taong tulad mo ay hindi mapagkakatiwalaan. Kung kaya mong ipagkanulo si Wu Chen ngayon, bukas ay ako naman ang ipagkakanulo mo. Punong gete, maniwala ka sa akin. Wala akong balak na ipagkanulo kayo. Hahaha, maniwala sa iyo? Naniniwala ako sa linyang ito. Na sinabi Montag rin dati kay Yevutzian, di ba? Ano ba ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Hihihe, madali lang para maniwala ako sa iyo. Medjing Blatt Puppet mo ako. Isama mo ang iyong dugo at alaala sa katawan ko. Malaman ko kung nagsisinungaling ka. Yuzhan Kui, tapat ang loob ko sa iyo. Hindi mo ako dapat ratuhin ng ganito. Maami ang tapat sa akin. Sino ka ba? Sa paningin ko. Ikaw ay pagkain lang para sa aking blood puppet. Yuzhan Kui, kahit multo ako, hindi kita pababayaan. Hehehehe, hindi ka magiging multo. Ang kaluluwa ng blood puppet ay hindi makakapasok sa impyerno. Ang dugo ng babae, napakasarap. Ha ha ha. Yuzhan Kui, dumating na ang iyong katapusan. Yuling, tune ikang apo ka o. Nagdala ka pa ng estranghero para patayin ang lolo mo. Pumatay para sa kasyahan, gumawa ng lahat ng masama. Wala akong lolo na tulad mo. Aking mabuting apo, halika, lumapit ka sa lolo. Maaari kitang patawarin sa malaking kasalanan mong pagtataksil sa akin. Ha ha ha. Yuzhan Kui, mali ka. Ngayon, ikaw ang humihingi sa akin. Maaari kong isipin na alisin lang ang iyong kapangyarihan at hindi saktan ang iyong buhay. Hahaha, ang yabang ng iyong salita. Alam ninyo ba kung ano ito? Blood Lindsay. Maganda ang iyong paningin. Pinatibay ko ang esensya ng Bloodling Shi para mapalakas ang aking kapangyarihan. Ngayon, hindi ka na kalaban ka o. Ang huling taong nagpakita ng ganitong kumpiyansa sa harap ko ay patay na. Hahaha, hindi ako gumagawa ng mga bagay na walang katiyakan. Kung hindi, bakit ako nagkunwaring may sakit noon para lokohin ka na gamutin ako? Niloko mo ang punong bilangguan para gamutin ka, para lang malaman ang kanyang kapangyarihan. Mabuting apo, sa puntong ito, malaki ang naitulong mo. Tuzo. Ngayong alam mo na ang aking kapangyarihan. Huwag nang magsalita ng marami, labanan na natin. Hindi na ako makapaghintay na maghiganti para sa mga taong pinatay mo. Huwag kang magmadali. Bago ako kumilos, hayaan mo muna ang aking blood puppet na makipaglaro sa inyo. Siege. Patayin mo sila. Punong bilangguan, huwag mong ipakita sa matandang ito ang iyong kapangyarihan. Ang babaeng ito, ako ang bahala. Mag-ingat. Mag-ingat. May lason sa kanyang kamay. Ngayon mo sasabihin, huli na. Patayin mo siya.
Bigyan mo ako ng antidote. AME, kahit na mayroon. Hindi ko ibibigay ito sa isang taong nagtaksil sa akin. Kurs Unada. Siya ay miyembro ng pamilya Yu, apo mo siya. Hahaha, mali. Siya ay isang batang napulot ko lang. Isang bastos, hindi tunay na miyembro ng pamilya Yu. Sa aking paningin, siya ay isang piyesa na maaari kong itapon kahit kailan. Hahaha. Punong bilangguan, huwag mo siyang pakiusapan. Ang taong ito ay walang puso. Si Yufei ay kanyang tunay na apo, pero kayang-kaya niyang saktan. Huwag kang mag-alala kapag pinatay ko siya. Tiyak na gagaling ka sa lason. Hahaha, gustong patayin ako? Akala Montag BA. Ako ang pangalawang Zhao Guangchong. Ano pa ang sinasabi mo? Wala akong oras para sa'yo. Patayin kita. Kailangan ko pang makita ang aking asawa at anak. Mula ngayon, magiging balo na ang iyong asawa. At ang iyong anak, magiging isang batang walang ama. Ang dami mong sinasabi. Hahaha, tulad ng inaasahan ko. Yivutsian, Ganyan Kalang. Panorin Mo AKO. Yuzhan Kui, nawala na ang iyong lakas. Hindi na ito maibabalik. Imposible. Ang aking dark energy, nasaan na? Ito. Ano ang nangyayari? Akala mo ba ang suntok kanina ay parang kagat lang ng langgam? Ang suntok na yon ay selyado na ang lahat ng iyong energy points. Ngayon, wala ka ng silbi, hindi. Patay ka na. Imposible. Alam ko ang iyong kakayahan. Wala kang kakayahang selyado ang lahat ng aking energy points. Sabihin ko sa iyo ang totoo, ang aking kapangyarihan ngayon ay higit sa 10 beses na mas malakas. Pagpatay sa iyo ay parang pagpisil lang ng langgam. Nasa akin ang Blotlingzi. Kung patayin mo ako, Vavasakin Ko ito. kung wala ito, mamamatay ang iyong anak. Hahaha, matanda, wala ka ng kapangyarihan. Gustong mong sirain ang Bloodling Z. May kakayahan ka pa ba? Hahaha, hindi ako naniniwala. Gusto mo pang lumaban? Mamatay ka na. Ayaw kong tanggapin. Yuling, tara na, bumalik tayo sa Zenhai. Hahanapin natin si Earthang para matitoxify ka.